Balikan natin yung isang bahagi ng pagdinig kahapon sa third day ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So matapos maipaliwanag ni Senior Agent Janmark Calillo kung paano na-preserve at na-authenticate ang video evidence, muling iginiit ni Senator Judge Robin Padilla ang kanyang tanong. Nasaan ang original o raw video? At sino ba talaga ang nag-record nito? Sa isang banda, makatwiran naman talaga ang pagnanais ni Senator Judge Robin Padilla na tiyakin at mapagkakakiwalaan ang bawat ebidensya na iprepresenta ng prosecution. Ngunit sa kabilang banda, ipinunto ng witness na ang video ay nagmula sa isang public livestream at siya mismo ang gumawa ng screen recording gamit ang OBS software. Bilang bahagi ng pag-reserve ng digital evidence, ipinaliwanag din niya na niyang gumawa sila, yung kanyang team, gumawa sila ng isang hash value upang matiyak na hindi nabago ang file. So, para hindi mabago ang file, so original na yung nasa live stream, sa public live stream, bakit pa tatanungin ni Robin Padilla kung sino ang nag-record? Sino at kung ito nga ba ay totoo? Pinaliwanag na nga ni Senior Agent Calillo na siya yung nag-record. At dito nahati yung opinion ng publiko na may nagsasabi na tama lamang na busisiin ang bawat detalye dahil sa impeachment trial na ito. Ngunit mayroon din nagsasabing tila hindi kinilala ang paliwanag ng witness. So, sa pag-obserba ko sa witness, nagsasabi siya ng totoo. Paano mo nasabi na hindi totoo yung video evidence na nakita ng milyong-bilyong tao na ipakita rin ito sa international na kung saan Vice President of the Philippines threatens President of the Philippines, called assassin, sabi dun sa nakita ko na balita noon. Ngunit mayroon din nagsasabi na hindi kinikilalang paliwanag ng witness tungkol sa kung paano gumana ang digital evidence proseso ng authentication. At sa huli, ang tanong ay hindi lamang kung may original file. Siyempre, original na yung sinave niya. Na-authenticate na record na yung video na pag-threaten, yung threat kay President Marcos. Ang mahalagang usapin kung mapatunayan ba ng prosecution na authenticity, integrity, at chain of custody ng ebidensya ayon sa tuntunin ng korte. Sa isang paglilitis, sinubaybayan ng buong bansa, hindi sapat ang malakas na argumento. Ang mananaig ay ang ebidensya, ang batas, at ang kakayahang patunayan ang bawat pahayag sa harap ng impeachment.